Hello again everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa voyage reports. Kasi meron nag-message doon, yung noon report naman daw sir, yung pa-explain sa noon report, lalong-lalo na dyan sa mga event na yan. Actually, napakasimple lang naman ito, na madali lang ito intindihin eh. Yung iba nito, self-explanatory. Tsaka meron siyang manual, yung kanyang user manual na kung babasahin mo, diyan maintindihan, naka-explain lahat diyan. Ngayon, iba-ibang kumpanya, siyempre iba-iba rin yung magiging format. Iba diyan na hindi pa kabisado, yung mga nagpa-practice pa lang, kaya bibigyan natin ng paliwanag. At para maintindihan natin, dito tayo sa ating paper point. Okay? So, gagawa tayo ng timeline. At ang gagamitin natin na example ay itong bulk carrier na ang biyahe ay tramping. So, sa bulk carrier, usually, mayroon yung tinatawag na ballast voyage, yung walang laman, basiyo, walang kargamento, yung biyahe, at meron ding laden voyage. Laden, ibig sabihin loaded, or may kargamento na siya, yung biyahe na yan. So, dito muna tayo sa ating ballast voyage. So, usually, mag-uumpisa ang isang biyahe pagka bitaw nung barko doon sa pier, yung tinatawag na last line. Kukunin natin yung oras na yan. So, pagdating dyan, let's say yung biyahe ngayon ay number 53 Bravo o 53B ballast. So, yung 53 na yan, yung number lang yan na binigay ng inyong kumpanya o ng charterer, na yan yung sinundan. Let's say yung last na biyahe ay number 52. So, pag next voyage, number 53. Okay? So, pag alis, siyempre may piloto pa kayo yan, maneuvering. So, pagdating dun sa pilot station, nandoon yung pilot off. Kaya yung mga isang tandaan natin sa mga pagkuha ng time mix na yan, yan yung nandoon yung rule of 6. So ano naman yung rule of 6? Yan yung pag naglagay ka ng minutes, yung divisible by 6. Let's say 6, 12, 18, 24, and so on. Para pag nagsumada ka ngayon at yung increments ng minuto ay i-convert mo into hours, hindi ka mahirapan. Kasi ito, equivalent yan ng 0.1 of an hour. Ito, 0.2, then 0.3, 0.4, and so on. So, pag gumamit ka ngayon ng calculator at nag-kwintada ka, so meron kang decimal point, hindi yung minuto. Kung ibang hindi kasi divisible of 6 yan, mahirapan ka ngayon ilang oras yun. May mga dami pang decimal points yan. So, ano lang, rule of 6. So, maintindihan mo rin yan katagalan pagka gumagawa ka na ng mga reportings na ito. Then, pag pilot off, siyempre, bubuilo yung makina at yung speed. Pag na-pick up nyo na yung usapan na speed, let's say yung sa charter party, ang gusto nila ay 13.5. O, pagka halos naabot na yung 13.5, doon na yun yung tinatawag na ngayon na beginning of sea passage. Yung rung up engine. O, so, beginning sea passage, commence sea passage, rung up engine, iisa lang yan. Yan yung gagawin mo yung departure report. Okay? So, ito yan, departure report. Send after rung up engine. So, pagka nakabuelo na, after departure report, yun na yung daily noon report. Bawat araw, nagpapadala kayo kada tanghali ng noon report or noon at sea report. So, yung simple lang naman i-report niyan. Unang-una, importante dyan yung ship's position. Then, pati na yung engine performance, yung fuel consumption, RPM, mga kung ano-ano pang yung bahala na yung mga engineer niyan kung anong kailangan niya dyan. Then, yung distansya, tapos yung ilang oras ang tinakbo nyo para ma-compute nyo yung speed para sa isang araw na yan or per leg na yan. So, kung mag-adjust man kayo ng time, retard, or advance, kasama yun doon sa tinakbo nyo na time sa isang araw na yan. Hanggang sa makarating kayo doon sa inyong port of destination, nandoon na yung arrival report or yung end of sea passage or yung standby engine. So, arrival report, send after standby engine. Okay? So, itong kinukuha kong sample ngayon ay ito yung QRT or Quick Report Template. So, maraming format. Kada kumpanya, iba-iba yung format. So, mamaya, may explain pa tayo niyan mamaya. Dito muna tayo. So, pag end of sea passage, pupunta kayo niyan doon sa it's either mag-angkorahe or pupunta sa pilot station para kukuha ng piloto papunta na sa berth. So, let's say nag-angkorahe kayo or drop anchor.
So kukunin mo ulit yung timing na yan kasi yung si Kapitan magpapadala yan yung tinatawag na NOR. Ano yung NOR? Notice of Readiness. So ipapaalam nyo sa charterer, sa mga kumpanya, sa agent na nandito na yung barko nyo, nakarating na at ready for loading. So usually ganyan sa mga bulk carrier. Mag-drop anchor mo yan. Bihira lang sa bulk carrier na diretso berthing, diretso pasok. Okay, so usually naka-drop anchor mo na. Then while at anchor, patuloy yung inyong daily noon reporting, which is noon at anchor report naman. Hanggang sa ilang araw kayo sa ankorahe at papasok na kayo, bunot na kayo ng angkla, so nandun yun yung anchor away. Tapos nandun din yung pilot on board. So depende yan kung alin mauna. Merong sasampa mo na yung piloto bago magbira ng angkla or bibira mo na ng angkla, sasampa yung piloto sa may pilot station. Then magmaniobrada, papunta ng pier at nandoon yung pag dumikit na kayo, unang sinabit yung lubid, yung first line. Anong oras yung nasabit yung unang lubid. Yun yung parang iba considered na arrival sa berth. Then, again, kung nag-issue si Kapitan ng Notice of Readiness nun sa angkorahe, again, mag-issue yan siya dito ng another Notice of Readiness without prejudice dun sa unang inisyo. Okay, so ganun lang yan. Then, while at berth, so continue again yung daily noon reporting, which is yung noon at port naman siya na report. Again, yung consumption, ano man yan, kung anong hiningi sa format. Hanggang sa matapos yung cargo operation, loaded na kayo, nandoon naman yung bibitaw na kayo, mag-unberthing at yung last na lubid na tinanggal, yun na naman ulit yung last line. Panibagong biyahe na naman, yun na naman yung 53L or laden voyage. So ipagpatuloy natin doon sa taas. So dito tayo, ito na yung 53L na biyahe, laden voyage. Then again, same, mayroon kang last line. At nagmamaneuvering yung barko hanggang sa pilot station, pilot off. Then, beginning of sea passage or rung up engine or commence sea passage, yung departure report. Then, yung daily noon at sea report, kasama yung ship's position, yung distance, time, and speed, pati na yung weather conditions. Then, while underway, so siyempre, meron niyang mga events or kung ano-anong mga ma-encounter na dyan. So kagaya nito, yung may speed change, halimbawa nag-reduce yung charterer or kinakailangan yung mag-reduce due to bad weather. So depende sa sitwasyon. Then merong nag-change over kayo ng fuel or na-divert yung route ninyo or pinabago ng charterer yung inyong port of destination. So nandiyan lang yun, maraming events or kung ano pang mapasok diyan sa other categories na kailangan yung i-report. So ang importante niyan, nandoon yung consumption at ROB or yung remaining on board, yung fuel at the time na merong event na yan. Then hanggang sa makarating kayo dun sa inyong destination, nandun na naman ulit yung arrival report. At pagdating dun sa arrival report, so bibilangin na yun yung total distance at total time, nandun na yung average speeds for the whole voyage from beginning of sea passage hanggang sa end of sea passage. So daily, nag-a-add yung distance nyo, dagdag ng dagdag araw-araw hanggang sa total distance kasi yun yung basihan ng performance ng inyong voyage kung naabot ba yung usapan ninyo na charter speed na tumbas doon sa fuel consumption. Kung hindi ba lugi yung charterer. Kasi kung pag sumada ngayon ng biyahe na yan sa isang from beginning to end of sea passage na yan, pagka hindi nyo inabot yung usapan nyo na charter speed, tapos malaki pa yung consumption, yung charterer magkakaroon ngayon ng speed claim. So maningil ngayon yung charterer, magpaparefund siya dun sa nagastos niya sa fuel na hindi naman yung inabot yung usapan nyo na speed. Kaya nga sa reporting, lalo na sa non-reports, importante talaga yung weather condition, yung weather observations. Lalo-lalo na pagka may medyo malakas na hangin or salubong yung current or salubong yung alon, yung swell. So importante yan kasi yan yung isang maging panlaban natin sa
pag nagkaroon ng claim, maging rason natin bakit hindi natin naabot yung speed na yan, bakit ang bagal ng takbo ng barko natin. So meron tayong reason or meron tayong pang argument or pang counter argument na yung weather conditions. So ganito yung na-encounter namin. So makita naman yan ng charterer yung sa weather report, tapos meron yan silang ikontrata na weather routing service. So hindi ka rin basta-basta makadaya dahil alam nila kung ano talaga ang totoo na weather or condition dun sa mga araw na yan or sa oras na yan. Hanggang sa mag-maneuver ulit kayo, tapos sasampay yung piloto at pupunta na kayo dun sa berth at nagkakaroon ulit nung first line. So ganun lang, paikot-ikot lang yung cycle ng biyahe na yan hanggang sa pag matapos na yung discharging, madiskarga na yung kargamento, babalik kayo dun sa last line. Another next number naman, 54, ballast voyage. Now, halimbawa kung yung charterer na yun ay hanggang sa biyahe lang na yan, o isang biyahe lang. So meron yung tinatawag na redelivery. Magkakaroon kayo ngayon ng DLOP or DLOSP, dropping of last outbound pilot or dropping of last outward sea pilot. Pareho lang yan. So, ibig sabihin ng redelivery, yung time na yan na pagbaba ng piloto, kumbaga libre na yung charterer na yon. Kasi nung itong takbo, itong voyage na to, itong maneuvering na to, yung habang on-board pa yung pilot, charge pa yan dun sa charterer eh. Mayroon pang connection yung charterer nyo sa barko na yan. Pagbaba ng piloto, so tapos na, bitaw na yung charterer, another voyage or baka saluin ko yun ng ibang charterer. So gano'n yan. Yung, importante yung dropping of last outbound pilot. Pagbaba ng piloto na yon, so wala na. Tapos na yung kontrata ng charterer na yon, kung sakali isang biyahe lang yan. Pero kung pag after ng biyahe na yan ay siya pa rin yung charterer sa sunod na loading, next port, next cargo, tuloy pa rin yung rotation na yun. Walang dropping of last outbound pilot. Pilot off, then hanggang sa another pilot on board. So ganun lang, paikot-ikot lang yung biyahe na yan, yung cycle na yan. So balik tayo dito sa ating reporting forms. Pag alis ng barko, pagka umpisa ng biyahe, ang pinapadala niyan ay yung departure report. So napakadali lang naman yan. Kung anong hiningi dyan na information or data, yun lang isupply mo dun sa corresponding space na katapat ng data na yan. So, ang importante lang naman yan ay yung accuracy. Kailangan tama yung nailagay mo dyan na mga information, lalong-lalo na itong timings, tapos yung position, yung north-south na yan, east-west. So, dyan madalas magkamali, lalong-lalo na sa mga non-report, tapos tumatawid na ng equator or tumatawid na ng primary dyan, nagpapalit na ng east-west or south-north. Tapos ito yung numero, yung figures dyan. Pagka nagkabaliktad dyan, magkaroon ka ng typo error. Ang magre-receive kasi nito ay computer or system or program doon sa opisina. Pagka tali niyan at hindi tumugma yung position mo doon sa distansya na tinakbo mo, madidetect nila yan. Magbabalikan ka ngayon ng error message na mayroong mali yung entry mo. So, i-reviewin mo na naman ngayon. Bago i-send, talagang i-double check kung tama ba yung na-entry ng mga information dyan. Lalong-lalo na dito sa bunker figures. Ito, yung mga consumption tsaka ROB na yan. Kailangan kung ano yung ROB ng fuel ng last report mo na ipadala na sa opisina, magtutugma sa ROB ngayon after na ibabawas na yung mga consumption na yan dun sa kung ano-ano pa mga konsumo dyan sa ang klase ng fuel. Okay, so ganun lang. Kasi minsan yung makina, yung sa kanilang cheat, yung kanilang report slip, minsan magkakamali yan sila ng pagsusulat eh. So yan, i-double check mo rin yan. At kapag nabuo mo na yung report, na-double check mo na, yun, i-generate na yung report at i-transfer na doon sa email para maipadala na sa opisina. O mamaya ipakita natin paano mag-create ng email ng reporting na to. So after ng departure report, sunod na ipapadala natin ay yung noon report, di ba? Noon report, halos pareha din lang yung format niyan or yung mga information nilalagay dyan. May konti mang kaibahan. Tapos yun, ang isa doon sa noon report, yung weather condition, itong weather observations, yung hangin, yung daga, yung sea, swell, kung ano-ano pa, current, yun yung isang ano dyan, yung kinakailangan nila dyan sa noon reports kasi nagmamatter yan kung apektado ba yung speed ng barko doon sa weather.
So, next ng non-report, kung ilang araw yung biyahe hanggang sa arrival report, halos ganun din yan yung hinihingi na information dyan. Ngayon, may ibang format tayo na ipapakita. Ito, yung isang format na ito. Tapos, halos ganun din ang required nila na information dyan. Yung ito, importante dyan, yung ROB tsaka consumption. Ito, naka-itemized yung consumption niya dyan sa diesel, kung aling generator ang umaandar. So, yan ang isusupply ng taga-makina. So, alam din yan ng makina kung anong kailangan eh. So, ito, isang format din ng report. So, sa ano naman to, sa yung weather routing service namin. Mayroon din silang sarili silang format na i-input mo rin yung kinakailangan o kung anong mga information ang hinahanap nila dyan. So, madali lang, actually yung iba nito may mga instruction din na kasama or may manual. Okay, ito mag-open tayo ng departure report na may entry na. Ito, halimbawa ito yung nung pag-alis namin dun sa puerto na yan. Tapos vessel condition, loaded ba or ballast. Then yun, yung time ng beginning sea passage. Tapos nandyan yung mga timings. Anong oras umakyat yung piloto, anong oras nag-last line, then anong oras siya bumaba, at yung beginning na ng sea passage. Tapos ito, kung yung mga bawat kumpanya may kanya-kanya silang format. So kung anong information ang hinihingi dyan, importante lang talaga yan yung tama yung na-entry mo. Lalo ito sa fuel, yung ROB, tapos yung consumption, magtugma at magtali siya sa kung ano yung last na nai-report mo, na ipadala mo doon sa opisina. Okay? Ito naman sa noon report. Ayan, ito din yung sample ng noon report namin. So, again, itong sa coordinates na yan ang ingatan nyo. Tapos ito sa remarks. Ito kasi yung panglaban natin doon sa sa pagkadating or pagkasumada ng charterer ngayon. Tapos hindi natin inabot yung required nila na speed. So may reason tayo. Ayan. Yung hiningi nila ng speed ay 13.5. Pero ang naabot namin or na-attain namin 12.5 lang. Bakit? Kasi masama yung panahon or salubong yung hangin, salubong yung current. Tapos rough sea, nagsuswell pa, rolling yung barko. So ganyan lang. Yan ang although kasama sa report yan, maintindihan din naman ng charterer yan kung bakit bumaba yung speed ninyo, hindi niyo inabot yung usapan na 13.5. So makikita diyan, may reason kayo, may may argument kayo kung bakit so ang iba niyan minsan in-increase pa nila yan o dinadagdagan. Let's say kung ang actual na nakikita mo ay force 5 lang or force let's say force 5, ginagawa nilang force 6 para ma-justify talaga na bakit bumagal. Yung nga lang, hindi mo rin basta-basta madaya yan kasi yung ibang yung meron yan silang yung kanilang weather routing service na kinontrata, alam din nila kung ano din talaga actual na nangyayari or sitwasyon dun sa vicinity anong actual na weather. Now, kung nakumpleto mo na yung lahat ng information na kinakailangan dyan, na double check mo na lahat ng na-entry mo, then submit na natin. So, sa ibang format, maaring create or generate or send report yung button dyan. So, dito, itong form na ito ay submit. Pag-click mo nyan, may lalabas na siya na window kung saan yung lahat ng laman dito sa loob na yan ay yan ang kukopyahin mo at i-paste mo doon sa body ng email na ipapadala mo. Okay? So, meron din naman siyang options na create email. Kaso lang, pag itong i-click natin, ang gagawin niya ay blanco. So pagka blanco, itatype mo na naman ulit yung mga address na papadalhan mo kung maraming address yan. So ang ginagawa namin, kukuha lang kami nung luma or dating email or yung last na email na naipadala at yun ang gagawin namin, papalitan na lang yung body or yung laman. So dito, i-select all mo lang siya, right click, then copy. At pupunta tayo sa ating email. Okay. Ito yung luma or last na email na ipadala natin. At i-update mo na lang yung mga information na kinakailangan dyan. Yung petsa, palitan mo. Tapos, yung kung may address man dyan na dapat i-update. Dito sa CC na itong copy na slot na to or bar or window na yan. Dyan kasi yung mga kung marami pang address or email address ng sino-sino pang operator, superintendent, mga manager na papadalhan dyan. So yan ang kagandahan pagka nag-reply all ka ng lumang email na i-recreate mo lang siya kasi nandyan na yung information na yan. Kukunti na lang yung papalitan kaysa yung mag-create new ka
blanco siya, araw-araw ka or panay type mo ngayon nung kung ano pang mga address dyan, lalo na sa mga address na yan, tapos petsa, ita-type mo naman ulit. So, ang gawin natin, yung luma nga, yung i-delete na lang natin yung previous information na nasa body na yan. So, select all or control A, then backspace or delete. So, blanco na siya. Then, yung nakopy natin doon sa yung format na ito, reporting format, yun ang right click natin, then paste. So, gagawa nandyan na yun yung bagong updated na niya na information. Okay? So, ang importante dyan, itong code na ito. So, kung meron ka mang i-correction, lalo na pagka before i-send ngayon ni Kapitan, may i-correction. Nakita niya na may mali ka na i-type. So, pag may i-correction ka dyan, huwag kang mag-edit dyan sa na paste na sa email. Balikan mo doon sa reporting format, close mo siya ulit. At kung ano man ang i-edit dyan, ang ibaguhin dyan na information, yun, doon mo ipapalitan, tapos i-submit mo ulit. Tapos yan, i-copy-paste mo na naman siya, tapos balik ka doon sa email at i-delete mo yung luma. Tapos, or yung may mali, or yung may i-correction dapat, at i-paste mo panibago yung ano. Kasi, kung ano man ang binago mo dyan, mag-correction ka man dyan, hindi yan ang babasahin ng computer eh. Itong coded na ano na to eh. Itong may code na ito ng dito sa baba eh. Ito yung ang babasahin ng computer. So, paano mo baguhin dyan? Saan man natin malalaman kung alin yung may mali dyan? So, wag mo rin galawin yan. Wag kang mag-delete. Wag mong pakialaman yan. Kung ano yung generate doon sa format, yan ang i-paste mo dyan sa body ng email at wag mo nang galawin. Kahit na dito. So, kung may i-correction ka man, yung, balikan mo doon sa reporting format at i-recreate mo yung or i-correction mo yung email, tapos i-submit mo ulit, i-delete mo itong may mali at i-paste mo yung panibago. Kasi hindi mo mababago yung may code na yan eh. Ito yung babasahin kasi ng computer eh. Kasi anong sabi dito? Yung itong form na ito, dalawa ang magre-receive. Pwedeng mabasa ng tao at pwede ring automatic na yung encoded data na yon, itong ano nga ito, yung code na yan, babasahin yan ng processor or program nila doon. So, hindi mo madaya yan. Okay? So, yun lang. Pagka kumpleto na, ayos na, send. Kung paano mag-send ng anong program na ginagamit nyo dyan sa inyong email. So, ganun lang. Okay, so maaaring mayroon pa akong nakaligtaan or hindi ko na-explain. So, itanong nyo na lang ulit dyan sa comment section at I hope meron kayong natutunan na namang panibago sa ating tutorial na ito. Maraming salamat sa panonood.